Narito ang adaptasyon ng kwento na nakalapat sa konteksto ng Pilipinas. Ang 3,000 pisong isinampal sa aking muka ang naging simula ng aking paghihiganti. Ang mga perang papel na inihagis ng aking biyenan ay tumama sa aking pisngi. 3,000 piso na tumama sa aking muka at pagkatapos ay kumalat sa sahig. Ang 3 taon kong pagsisilbi, gumigising ng alas 5 ng umaga para magluto mag-scrub ng sahig at hanggang sa pagkuskos sa likod ng aking biyenan. Ang kabayaran sa lahat ng aking pagod at luha ay 3,000 piso lamang. Ngingisi-ngisi lamang ang aking asawa habang pinapanood ako. Sa gabing iyon na umuulan, pinalayas ako sa bahay na iyon na parang isang aso. Ngunit hinding-hindi inakala ng aking biyenan kung sino ang kanyang binangga. Hindi ko nahahayaang tapak-tapakan nila ako. Ako ang fixer na sa loob ng 20 taon ay nagpatakbo sa mundo ng politika at negosyo sa Pilipinas mula sa anino. Isang babaeng sa isang tawag lang ay patatakbuhin ang mga pinakamayayamang chairman ng mga korporasyon at yuyukuan maging ng Justice Secretary. Agad akong gumawa ng isang tawag. Chairman Reyes, kailangan nating tanggalan ng kapangyarihan ang isang tao. Makalipas ang ilang sandali, ang buong sambahayan ng aking biyenan ay nagimbal. Ano kaya ang nangyari sa kanila bago magsimula ang kwento? Mangyaring i-like at mag-subscribe at mag-iwan ng komento kung saan ka man nakikinig at hangad ko ang iyong kaligayahan. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Sofia. Alas 4 ng madaling araw ang pinaghalong amoy ng iba't ibang pampalasa ay tumatagos sa kanyang ilong. 3 araw nang hindi nakakatulog ng maayos si Sofia habang nakatayo sa harap ng sangkalan. Ang mga mata niya'y namumugto at may maitim na bilog sa ilalim. At ang kanyang mga daliri ay puno ng maliliit na hiwa mula sa kutsilyo. Ngayon, ang araw ng salo-salo para ipagdiwang ang pagkakahirang sa kanyang asawang si Marco bilang nominado para sa posisyon ng Cabinet Secretary. Sa loob ng 3 taon, mula nang ikasal siya sa pamilyang ito, hindi kailanman ipinaalam ni Sofia ang kanyang tunay na nakaraan. Noong panahon na siya ang namamahala sa lahat ng sikreto at operasyon ng isa sa pinakamalaking dinastiyang pangnegosyo sa bansa, walang anumang mahalagang bagay na hindi dumaan sa kanyang mga kamay. Ngunit tinalikuran niya ang marangyang buhay na iyon para sa pangarap ng isang simpleng kaligayahan. Nagpanggap siyang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya at pumasok sa bahay na iyon, dala lamang ang pag-ibig. Inilabas ni Sofia mula sa ref ang isang primera klaseng beef tenderloin at inilagay sa sangkalan. Ang kanyang mga mata ay seryosong sinusuri ang hibla ng karne habang marahan niyang iginagalaw ang kanyang pulso. Ang kanyang galaw ay masyadong sanay para sa isang ordinaryong may bahay. Lengua estofada rilenong manok, kinilaw na tanige at paella Valenciana, lahat ng ito ay mga paboritong pagkain ng mga elitista na nangangailangan ng pambihirang galing sa pagluluto. Noong nagtatrabaho pa si Sofia sa mansyon ng mga milyonaryo, sanay siyang maghanda para sa mga ingrandeng handaan para sa mga dayuhang dignitaryo. Ginamit niya ang kanyang mga alaala para buong pusong ihanda ang bawat putahe. Isang oras bago dumating ang mga bisita, naiayos na ni Sofia ang lahat sa mesa. Ang mga makukulay na pagkain sa ibabaw ng mga mamahaling porselanang pinggan ay tila isang obra maestra. Dala ang pagod na katawan, tumayo si Sofia sa harap ng salamin sa banino. Habang marahan niyang pinipisil ang kanyang namumugtong mga mata, nagtama ang kanilang paningin sa salamin. Hindi na ito ang dati niyang mukha. Ang mga matang dati buong tapang na humaharap sa mundo ay ngayoy tila walang buhay. Pinilit ni Sofia na ngumiti, ngunit ang ngiti sa salamin ay pilit at malungkot. Alas 6 ng gabi, nagsimulang dumating ang mga bisita. Bawat bukas ng pinto, yumuyuko si Sofia para magbigay galang. Ang mga kasamahan sa trabaho ni Marco, mga politiko at mga maimpluwensyang kaibigan ng kanyang biyenang si Imelda ay dumating. Ang malawak na sala ay napuno ng amoy ng mamahaling pabango at halakhakan. Si Imelda, ang kanyang biyenan, ay nakaupo sa gitna na tila isang reyna. Isang makapal na kwintas na perlas
ang nakasabit sa kanyang leeg at kumikinang ang mga singsing sa kanyang mga daliri. Simula ng yumaman, laging ipinagmamalaki ni Imelda ang kanyang kayamanan. Sa wakas nagsimula na ang salo-salo. Dahan-dahang inilipat ni Sofia ang mga pagkain sa gitna ng mesa. Bawat lapag ng pinggan ay may kasamang papuri mula sa mga bisita. Napakasarap ng lengwa na ito, ang lambot ng karne, parang natutunaw sa bibig. Mas masarap pa kaysa sa mga sikat na Spanish restaurant. Idinagdag ng isang may edad na Ginoo, ang timpla ay hindi matapang pero malinamnam. Hindi ito gawa ng isang ordinaryong kusinero. Talagang napakahusay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Sulit ang 3 gabing pagpupuyat, ngunit hindi nagtagal ang ngiting iyon. Kinuha ng kanyang biyenan na si Imelda ang kubyertos at tinikman ang lengwa. Pagkatapos ng ilang sandali, kumunot ang kanyang noo. Ang puso ni Sofia ay biglang kumabog ng malakas. Malakas na ibinagsak ni Imelda ang kanyang kubyertos sa mesa. Ang tunog na iyon ay napakatinis, kaya't ang maingay na mesa ay biglang natahimik. Lahat ng mata ay napunta kay Imelda. Naramdaman ni Sofia na naninikip ang kanyang dibdib habang nakatingin sa bibig ng kanyang biyenan. Dahan-dahan itong bumuka. Bakit ka naghain ng ganitong pagkain na parang galing lang sa karinderya sa hapagkainan ng isang nominado para sa gabinete? Malamig at matalas ang boses ni Imelda. Tila isang patalim na yelo na tumutusok sa kanyang tainga. Biglang namutla ang mukha ni Sofia. Talagang hindi maitatago ang pinanggalingan mo, sabi ni Imelda na may halong pang-aalipusta. Narinig ang mahinang bulungan mula sa mga bisita. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kanyang apron. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Paumanhin po, inay. Kung hindi po ninyo nagustuhan, maghahanda po ako ng iba. Nanginginig ang boses ni Sofia. Pinilit niyang maging kalmado, ngunit nanunuyo ang kanyang lalamunan. Iwinasiwas ni Imelda ang kanyang kamay at pinutol ang sasabihin ni Sofia. Huwag na, amoy mahirap ang pagkain mo. Kahit anong gawin mong pagtatakip lalabas at lalabas pa rin ang tunay mong kulay. Dahil sa sinabing iyon napatingin sa ibang direksyon ang ilang bisita dahil sa hiya. Ngunit walang sino man ang kumampi kay Sofia. Napatingin si Sofia sa kanyang asawang si Marco. Pinaglalaruan lamang ni Marco ang kanyang kopita ng alak habang nakatingin sa labas ng bintana na tila walang kinalaman sa nangyayari. Narinig ni Sofia ang unti-unting pagguho ng isang bagay sa loob ng kanyang puso. 3 taon, gumigising siya ng madaling araw para magluto, maglaba, maglinis, kuskusin ang likod ng kanyang biyenan at plansahin ang mga damit ng kanyang asawa. Hindi siya kailanman nagreklamo dahil mahal niya sila, dahil gusto niyang maging bahagi ng pamilya. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Sofia na siya ay isang katulong lamang sa bahay na iyon. Kahit gaano karaming pagsisikap ang ibigay niya, kahit gaano siya maging tapat para sa kanila, isa lamang siyang manugang na mababa ang pinanggalingan. May mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Sofia, ngunit hindi siya umiyak. Nagtiimbagang siya at nagtimpi. Pakiramdam niya kung iiyak siya ngayon ito na talaga ang katapusan ng lahat. Ngumiti si Imelda sa mga bisita. Hayaan niyo na mayroon akong ipinahandang pagkain. Doon na lang tayo kumain. Talagang walang kwenta magluto ang manugang ko. Ha 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 ha. Isang pilit na tawanan ang narinig mula sa mga bisita. Nakayuko si Sofia habang dahan-dahang bumalik sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila napakabigat. Nakasandal sa isang sulok ng kusina, bahagyang nanginginig ang mga balikat ni Sofia. Ang mga pagkaing inihanda niya sa loob ng 3 gabing, walang tulog ang lahat ng kanyang pagsisikap habang nasusugatan ang kanyang mga daliri at sumasakit ang kanyang likod, ay winasak ng isang salita lamang. Nakasandal sa pader tumingala si Sofia sa kisame. Ang malamig na ilaw ng fluorescent lamp ay tila nanunuya mula sa itaas. Narinig niya ang pagbagsak ng 3 taon ng kanyang pagsisikap. At mula sa mga guho na iyon, isang bagay na matagal nang itinago ni Sofia ang unti-unting nagising. Pasado 11:00 na ng gabi nang mag-alisan ang mga bisita. Nakatayo si Sofia sa may pintuan, yumuyuko sa bawat aalis. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng mga bisita.
Nang makalabas na ang huling sasakyan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bahay. Dala ang pagod na katawan, pumasok si Sofia sa sala. Sa ibabaw ng mesa, naroon pa rin ang mga pagkaing inihanda niya, hindi man lang ginalaw. Ang lumamig na lengwa, ang tumigas na relenong manok. Ang 3 gabing pagsisikap ay itinapon na parang basura. Nagbuntong hininga si Sofia at nagsimulang ligpitin ang mga pinggan. Bigla isang matalas na boses ang narinig niya mula sa likuran. Hoy, si Imelda iyon. Hawak ang pinggan, dahan-dahang humarap si Sofia. Nakaupo si Imelda sa sofa, nakadikwatro at masamang nakatingin sa kanya. Sa tabi niya nakatayo ang asawa niyang si Marco, nakahalukip-kip. Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Sofia. Dahan-dahang tumayo si Imelda mula sa sofa. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw habang papalapit siya. Hindi sinasadyang napaatras si Sofia. Alam mo ba kung anong ginawa mo ngayon? Mababa ang boses ni Imelda, puno ng pinipigilang galit. Paumanhin po, inay. Hindi po sapat ang aking nagawa. Hindi sapat. Kulang pa ang salitang hindi sapat. Putol ni Imelda kasabay ng isang mapanlibak na tawa. Naglakas loob kang maghain ng ganyang pagkain sa salo-salo ng isang nominado sa gabinete, pinahiya mo ako sa harap ng lahat ng bisita. Nanginginig ang mga labi ni Sofia. Gusto niyang sumagot, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang mas lalala lang ang sitwasyon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Imelda ay lubos na ikinagulat ni Sofia. Mag-impake ka na. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig. Po inay, ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi mo ba narinig? Umalis ka na sa bahay na ito ngayon din. Malamig na kumislap ang mga mata ni Imelda. Seryoso siya. Naramdaman ni Sofia na hindi siya makahinga. Inay, kung nagkamali po ako, itatama ko. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon, 3 taon kitang binigyan. Tumawa si Imelda. 3 taon kitang pinanood, pero wala kang pag-asa. Hindi ka nababagay dito. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya namin. Napatingin si Sofia sa kanyang asawa. Nakahalukip-kip pa rin si Marco, nakatingin sa labas ng bintana na tila walang pakialam sa nangyayari. Mahal, wala ka bang sasabihin? Nanginginig ang boses ni Sofia, puno ng pagmamakaawa. Ngunit hindi man lang lumingon si Marco. Malamig niyang sinabi, sundin mo ang sinabi ni Mama. Sa sandaling iyon, nawala ng kulay ang mundo ni Sofia. 3 taon. Araw-araw siyang gumigising ng alas 5 para magluto, plansahin ang mga damit ng asawa at tiisin ang ugali ng kanyang biyenan. Tuwing may okasyon, namamanhid ang kanyang mga daliri sa paghahanda ng pagkain. Hindi siya kailanman nagreklamo. Ngunit ang tanging narinig niya mula sa kanyang asawa ay, sundin mo ang sinabi ni Mama. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha ni Sofia. Narinig niya ang pagkaputol ng isang bagay sa loob ng kanyang puso. Ang inakala niyang pag-ibig, ang inakala niyang pamilya, lahat ay gumuho sa isang iglap. May kinuha si Imelda mula sa kanyang handbag, 3 piraso ng 1,000 piso. Ipinakita niya ito kay Sofia at saka inihagis sa kanyang mukha. Pak! Tumama ang mga pera sa pisngi ni Sofia at kumalat sa sahig. Hindi makagalaw si Sofia, tila naging bato ang kanyang buong katawan. 3,000 piso. Iyan ang bayad sa 3 taon mong pagsisilbi. Puno ng pangungutya ang boses ni Imelda. Malaki na yan. Sa kalagayan ng pamilya mo, sapat na yan para mabuhay ka ng ilang buwan. Ha 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 ha. Dahan-dahang yumuko si Sofia at tiningnan ang sahig. 3 piraso ng 1,000 piso ang nakakalat sa marmol na sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Malinaw na nakikita ni Sofia ang refleksyon ng pera sa kanyang mga mata. Nagbalik sa kanyang isipan ang nakalipas na 3 taon. Ang mga gabing naglalaba hanggang sa magasgas ang kanyang mga kamay, ang mga luhang nilunok habang kinukuskos ang likod ng biyenan, ang mga madaling araw na inaayos ang mga dokumento para sa promosyon ng asawa. Lahat ng iyon para sa 3,000 piso lang. Bahagyang nanginginig ang gilid ng labi ni Sofia. Isang ngiti. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang malamig na ngiti. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang pera. 1, 2, 3.
Inayos niya ang mga lukot na pera sa kanyang palad. Sige, kunin mo. Pera pa rin yan, sabi ni Imelda na may pang-aalipusta. Talagang hindi maitatanggi ang pagiging dukha mo. Tumingala si Sofia. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang napaatras si Imelda. Nag-iba ang tingin ni Sofia. Hindi na ito ang tingin ng isang sunod-sunurang manugang. Ito ay isang malamig matalas na tingin na tila galing sa ibang tao. Nagsalita si Sofia. Ang perang ito, tinitiyak kong ibabalik ko sa inyo balang araw. Mababa ang kanyang boses ngunit malinaw. Walang bahid ng panginginig. Nagulat si Imelda. Ano? Sumasagot ka na sa akin ngayon. Hindi po ako sumasagot, inay. Sabi ni Sofia habang tinutupi ang pera at inilalagay sa kanyang bulsa. Ito po ay isang pangako. Tiyak na babayaran ko kayo. Hindi na nagsalita pa si Sofia. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang silid. Narinig niya ang mga sigaw ni Imelda sa likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkasara ng pinto, sumandal siya sa pader. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ngunit sa kabila nito, payapa ang kanyang isipan. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang mabigat na pasanin na matagal niyang pinasan. Kinuha ni Sofia mula sa ilalim ng aparador ang isang lumang maleta. Kalmado niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Ilang piraso ng make-up damit panloob at isang maliit na litrato na dala niya noong ikasal. Iyon lang ang pag-aari niya sa bahay na iyon sa loob ng 3 taon. 2:00 ng madaling araw umalis si Sofia sa bahay. Walang naghatid sa kanya. Walang nakakita sa kanyang pag-alis. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa kanyang pisngi. Huminga ng malalim si Sofia. Ito ang amoy ng kalayaan na 3 taon niyang hindi nalanghap. Kinuha ni Sofia mula sa kanyang bulsa ang 3 piraso ng 1,000 piso at tinitigan ito. Dahan-dahang ngumiti ang kanyang mga labi, isang malamig at matalas na ngiti. Maghintay kayo, inay. Bulong ni Sofia. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Kumislap ang mga mata ni Sofia habang naglalakad siya sa dilim. Ang fixer na natutulog sa loob ng 3 taon ay unti-unti nang nagigising. Isang makapal na hamog ang bumabalot sa isang fishing village sa Nasugbu, Batangas. Hila-hila ni Sofia ang kanyang lumang maleta habang naglalakad sa isang makipot na eskinita. Ang alingit-ngangit ng mga gulong nito ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sa dulo ng eskinita, isang luma at 2 palapag na bahay ang nakatayo. Kupas na pintura, kalawang na mailbox. Ito ang lihim na taguan ni Sofia, hindi pinuntahan ng sino man sa loob ng 3 taon. Kinuha ni Sofia ang susi sa ilalim ng isang paso at binuksan ang pinto. Isang maalingasaw na amoy ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw at dahan-dahang pumasok. Makapal na alikabok sa sala, sapot sa bintana, isang lugar kung saan tila huminto ang oras. Ibinaba ni Sofia ang kanyang maleta at tiningnan ang paligid. Ito ang bahay na binili niya noong nagtatrabaho pa siya para sa isang mayamang pamilya. Isang kanlungan na inihanda niya para sa kung sakali, para sa araw na kailangan niyang iwan ang lahat. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito ng ganito. Pumasok si Sofia sa master bedroom. Isang lumang aparador ang nakatayo sa isang tabi. Binuksan niya ito at kinapa ang isang sulok. Isang malamig na metal ang kanyang nahawakan, isang maliit na safe. Inilabas niya ito at inilagay sa sahig. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang password. Beep! Isang berdeng ilaw ang umilaw at bumukas ang pinto ng safe. Napahinto sa paghinga si Sofia at tiningnan ang loob. Isang itim na leather-bound na notebook ang naroon. Dahan-dahan niya itong kinuha. Walang nakasulat sa pabalat. Ngunit sa loob ng notebook na ito, nakatala ang mga sikretong kayang yumanig sa buong Pilipinas. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang notebook. Sa unang pahina nakasulat ang pangalan ng chairman ng pinakamalaking retail group sa bansa. Sa tabi nito may petsa at isang maikling tala. Ito ang record ng pag-aayos niya sa isang DUI driving under the influence case
ng anak ng chairman, 10 taon na ang nakalilipas. Sa sumunod na pahina, ang pangalan naman ng isang construction magnate, pag-manage ng slush funds, pag-aayos ng pagtakas sa ibang bansa, pagpapahinto, sa investigasyon ng NBI, walang bagay na hindi dumaan sa kanyang mga kamay. Ang 20 taon ng koneksyon sa mga pinakamakapangyarihang tao sa politika at negosyo ay nasa loob ng maliit na notebook na iyon. Dahan-dahang ngumiti ang mga labi ni Sofia. May mga taong may utang na loob sa kanya at may mga taong hawak niya ang kahinaan. Alinman sa dalawa magiging sandata niya ito. Isinara niya ang notebook at tiningnan ulit ang loob ng safe. Isang lumang cellphone ang nakita niya, isang burner phone. Ito ang kanyang pribadong linya ng komunikasyon na pinatay niya 3 taon na ang nakalilipas nang magpasya siyang magretiro. Kinuha niya ang cellphone at pinindot ng matagal ang power button. Kumurap ang screen at dahan-dahang bumukas. Pagkatapos mag-boot sunod-sunod na tumunog ang mga notification. Ting ting ting. Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa walang tigil na tunog. Daan-daang text messages at missed calls ang lumitaw sa screen. Ang mga naipon sa loob ng 3 taon. Sinimulan niyang basahin ang mga mensahe. Ma'am Sofia, may urgent matter po. Please call. Miss Sofia, nasaan po kayo? Kailangan po namin ng tulong nyo. Ma'am, nagretiro na po ba kayo? Please, kailangan po namin kayo. Ang mga pangalan ng nagpadala ay pawang mga kilalang tao. Mga CEO ng malalaking kumpanya, mga senador, mga direktor ng NBI, ang mga taong nagpapatakbo ng bansa ay hinahanap si Sofia. Hawak ang cellphone, tumingin si Sofia sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw. Ang mapulang sinag nito ay kumakalat sa karagatan ng nasugbu. Ang mapulang liwanag ay nasalamin sa kanyang mga mata. Sa loob ng 3 taon, sinubukan ni Sofia na mamuhay bilang isang ordinaryong may bahay. Gusto niyang burahin ang kanyang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi iyon ipinagkaloob sa kanya. Minamaliit siya dahil sa kahirapan inaapi at sa huli pinalayas na parang aso. Sige, ibibigay ko sa inyo ang gusto niyo. Naging malamig ang tingin ni Sofia. Ang ordinaryong Sofia ay namatay na ngayong araw. Oras na para magbalik ang fixer na si Sofia. Kinuha niya ang cellphone at hinanap ang isang contact. Huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan, Augustus Reyes, ang chairman ng pinakamalaking retail group sa bansa. 10 taon na ang nakalipas nang masangkot sa gulo ang anak nito. Si Sofia ang tumakbo buong gabi para ayusin ang lahat. Noon umiiyak na sinabi ni Chairman Reyes, Ma'am Sofia, hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito habang buhay. Pinindot ni Sofia ang call button. Bago pa man mag-ring ng 2 beses, sinagot na ang tawag. Isang nanginginig na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Hello, Si Ma'am Sofia po ba ito? Ngumiti si Sofia at sumagot. Long time no see, Chairman Reyes. May hihilingin lang sana ako. Narinig niya ang malakas na paghinga sa kabilang linya. Pagkatapos isang matatag na boses ang narinig niya. Ma'am, sabihin niyo lang po, kahit ano gagawin ko. Tiningnan ni Sofia ang sumisikat na araw. Ang unang yugto ng kanyang paghihiganti ay nagsisimula na. Nang hapong iyon sa isang mamahaling seafood restaurant sa Nasugbu. Nakaupo si Sofia sa tabi ng bintana nakatingin sa dagat. Ang itim na business suit na isinuot niya pagkatapos ng 3 taon ay tamang-tama sa kanyang katawan. Wala na ang imahe ng isang manugang na nakasuot ng maruming apron at laging nasa kusina. Ang naroon ay isang babaeng may malamig at matalas na tingin na may tuwid na tindig. Nagbalik na ang fixer na si Sofia. Kaninang umaga, matagal na tumayo si Sofia sa harap ng salamin. Ang buhok na laging nakapusod sa loob ng 3 taon ay maayos niyang sinuklay. Nang lagyan niya ng makeup, ang kanyang maputlang balat, isang ibang tao ang lumitaw sa salamin. Ang tagapamahala ng lahat ng sikreto ng isang mayamang pamilya, ang fixer. Nayuyukuan ng mga makapangyarihang tao, nagbalik na si Sofia pagkatapos ng 3 taon. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok, si Chairman Augustus Reyes.
Sa kabila ng kanyang edad na mahigit 60, matipuno pa rin ang kanyang pangangatawan. May mga puting buhok na sa kanyang ulo. Isa siya sa 5 pinakamayayamang tao sa bansa. Ang emperador ng retail na may libu-libong empleyado, isang business tycoon na hindi basta-basta binabangga ng mga politiko. Ngunit nang makita niya si Sofia, ang kanyang muka ay nagpakita ng ekspresyon ng isang estudyanteng nakakita sa kanyang matagal nang hinahanga ang guro. Ma'am Sofia, mabilis na lumapit si Chairman Reyes at tumayo sa harap ni Sofia. At pagkatapos, yumuko siya ng malalim. Ang mga staff ng restaurant ay nagtatakang tiningnan ang eksena. Ang retail king ng Pilipinas ay yumuyuko sa isang babae. Nagtitinginan ang mga staff nagtataka kung sino si Sofia. Umupo ka, Chairman, mahinahong sabi ni Sofia. Maingat na umupo si Chairman Reyes sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tuwa at kaunting kaba. Mula nang ayusin ni Sofia ang gulo ng kanyang anak, 10 taon na ang nakalipas, buong puso niyang iginalang si Sofia. O mas tamang sabihin, kinatatakutan niya ito. 3 taon, Ma'am Sofia. 3 taon kayong nawala. Hindi niyo alam kung gaano kami nag-alala. Hindi kayo makontakt. Kumuha ng tasa ng tsaa si Sofia at uminom. May personal na dahilan lang. Gusto ko lang magpahinga. Magpahinga, ma'am. Alam niyo ba kung gaano kagulo ang mundo ng negosyo mula nang mawala kayo? Sa bawat malaki at maliit na problema, lahat ay naghahanap sa inyo. Ramdam sa boses ni Chairman Reyes ang sinseridad. Ibinaba ni Sofia ang tasa at nagsimula ng magsalita. Chairman, may hihilingin sana ako. Sabihin niyo lang po. Kahit ano gagawin ko? Agad na sagot ni Chairman Reyes, walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang nagsalita si Sofia. May isang taong nagngangalang Marco de Villa. Kasalukuyan siyang nominado para sa posisyon ng Cabinet Secretary. At may isang babaeng nagngangalang Imelda de Villa. May-ari siya ng maraming gusali sa Makati. Ano po ang ginawa nila sa inyo, ma'am? Naging matalas ang tingin ni Chairman Reyes. Bahagyang ngumiti si Sofia. Sila ang aking biyenan at asawa. O mas tamang sabihin ang magiging dati kong asawa. Nagulat si Chairman Reyes. Natigilan ang kamay niyang may hawak na tasa. Pagkatapos ng ilang sandali, namula ang kanyang muka sa galit. Narinig ko pong ikinasal kayo, ma'am, pero hindi ko akalain na sila. 3 taon akong itinuring na katulong. Mula madaling araw hanggang gabi nagtatatrabaho sa bahay, tinitiis ang lahat ng pang-aapi. At kagabi, sinampal nila ako ng 3,000 piso at pinalayas. Kalmado ang boses ni Sofia na tila nagkukwento ng buhay ng iba. Ngunit ang kalamigan na iyon ang lalong nagpagalit kay Chairman Reyes. Hinampas niya ang mesa. Mga walang hiya, naglakas loob silang gawin yan sa inyo. Bang! Umalog ang mga tasa. Natapon ang kaunting mainit na tsaa sa mesa. Nagulat ang mga staff, ngunit walang nangahas na lumapit dahil sa nakakatakot na mukha ni Chairman Reyes. Hindi po makatarungan yan. Alam niyo po ba kung gaano karami ang naitulong niyo sa bansang ito? Itinaas ni Sofia ang kanyang kamay para pakalmahin si Chairman Reyes. Huwag kang mag-alala, Chairman. Plano kong gumanti at kailangan ko ang tulong mo. Sabihin niyo lang po, ngayon din sisirain ko sila kahit bukas agad. Umiling si Sofia. Huwag nating madaliin, dahan-dahan ngunit siguradong pagbagsak. Imbestigahan mo sila. Ari-arian mga koneksyon sa negosyo, lahat ng tinatagong sikreto. Lahat. Tumango si Chairman Reyes. Sige po, gagamitin ko ang buong intelligence team ko. Sa loob ng 1 linggo, malalaman natin hanggang sa kulay ng damit panloob nila. Ngumiti si Sofia ng may kasiyahan. Salamat, Chairman, at isa pa. Sabihin niyo lang po. Pakisabi sa iba, nagbalik na ako. Kumislap ang mga mata ni Chairman Reyes. Naintindihan niya ang ibig sabihin noon, ang pagbabalik ng fixer. Ang balitang iyon ay yayanig sa buong mundo ng politika at negosyo sa Pilipinas. Nang gabing iyon, walang tigil na tumunog ang burner phone ni Sofia.
Ang unang tumawag ay si Salvador Vargas, isang construction magnate. 7 taon na ang nakalilipas nang malapit na siyang maimbestigahan ng NBA si Sofia ang gumawa ng paraan para makatakas siya. Kung hindi dahil kay Sofia, nasa kulungan na siya ngayon. Ma'am Sofia, butit buhay kayo, kahit ano, tutulong ako. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Sumunod ay ang dating Justice Secretary na si Ricardo Santos. 8 taon na ang nakalilipas ng masangkot sa droga ang anak nito. Si Sofia ang tahimik na nag-ayos ng lahat. Iniligtas niya ang kinabukasan ng anak at ang karangalan ng ama. Ma'am, kung kailangan nyo ng koneksyon sa DOJ, tawagan nyo lang ako. Marami pa ring tao doon ang susunod sa akin. Sumunod ang mga may-ari ng media outlets, mga bangkero, at mga kasalukuyang senador. Sa isang tawag lang ni Sofia, isa-isang yumuko ang mga makapangyarihang tao sa Pilipinas. Lahat sila ay may utang na loob kay Sofia. Iniligtas niya ang kanilang buhay, inialis sa krisis, o tinakpan ang kanilang mga madilim na sikreto. Ang 20 taon ng pagtatrabaho sa anino ay nagbubunga na ngayon. Isa-isang tinanggap ni Sofia ang kanilang mga pangako ng katapatan. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumapad ang ngiti ni Sofia. Ang kapangyarihang binitiwan niya 3 taon na ang nakalilipas ay bumabalik na sa kanyang mga kamay. O marahil mas malakas pa kaysa dati. Ang mga utang na loob ay bumabalik na may kasama pang interes. Kinaumagahan dumating ang unang ulat mula kay Chairman Reyes. Ma'am, tulad ng inaasahan, ang babaeng si Imelda de Villa maraming kaso ng tax evasion. May mga dummy accounts sa pagbili ng mga ari-arian at hindi maayos ang deklarasyon ng kita sa upa. Kung iimbestigahan ng maayos, aabot sa daan-daang milyon ang babayaran niya. Hawak ang telepono, tumingin si Sofia sa labas. At si Marco de Villa mas malala pa. May hinala ng pekeng diploma at panunuhol. Kung lalabas ito sa confirmation hearing, tapos na siya. Imbestigahan niyo pa. Lahat ng tinatago. Sige po. At may isa pang interesting na impormasyon. Ano yon? Si Marco may kabit, anak ng isang mayamang negosyante. Ang penthouse na binili niya para sa babae, galing sa slush fund ni Imelda. Mag-ina silang nagplano ng pangalawang kasal ni Marco habang hindi niyo alam. Naging malamig ang tingin ni Sofia. Naging malinaw na ang dahilan kung bakit gusto siyang iwan ng kanyang asawa. Mula pa sa simula, ginamit lang siya bilang isang hakbang para sa kanyang ambisyon. Isang sunod-sunurang asawa mula sa mahirap na pamilya, isang babaeng hindi magiging hadlang sa kanyang pag-asenso. Ginamit siya at pagkatapos ay itinapon. Nang may dumating na mas magandang pagkakataon, mahinang tumawa si Sofia. Magaling! Napakagaling! Kalmado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng nakakakilabot na galit. Chairman, kolektahin niyo ang lahat ng ebidensya. Lahat-lahat. Ipapakita natin sa mundo ang ginawa nila. Sa paraang hindi na sila makakapagdahilan pa. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Sofia ang dagat sa umaga. Ang mga alon ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ngunit hindi napansin ni Sofia ang payapang tanawin. Sa kanyang isipan, iisang imahe lang ang nakikita niya, ang araw na luluhod at magmamakaawa ang kanyang biyenan at asawa. Kinuha ni Sofia mula sa bulsa ang 3 piraso ng 1,000 piso at tiningnan ito. Ang mga lukot na pera ay tinamaan ng sinag ng araw. Maghintay kayo. Malapit na ako. Bulong ni Sofia na dinala ng hangin. Ang bitag ng mga ngaso ay unti-unti nang sumisikip. 1 linggo ang lumipas. Ang lumang bahay sa Nasugbu ay naging isang lihim na headquarters. Sa ibabaw ng mesa sa sala, tambak ang mga dokumento at sa pader nakadikit ang mga litrato ng kanyang biyenan at asawa. Isang pulang sinulid ang kumukonekta sa kanila, bumubuo ng isang komplikadong diagram ng kanilang mga relasyon. Sinusuri ni Sofia ang mga dokumento gamit ang isang magnifying glass. Ito ang mga impormasyong ipinadala ng intelligence team ni Chairman Reyes. Mga titulo ng lupa, bank records, call logs, ang bawat galaw ni Imelda at Marco sa nakalipas na 10 taon ay nakatala. Naging malamig ang tingin ni Sofia. Mas marumi pa kaysa sa inaasahan niya.
Isang bulok na puno. Binuklat niya ang bawat pahina at kinumpirma ang kanilang mga kasalanan. Una, ang mga ilegal na gawain ni Imelda. Dati, si Imelda ay isang ordinaryong may-ari ng isang sari-sari store sa probinsya. Ngunit 15 taon na ang nakalilipas bigla siyang nakabili ng isang gusali sa Makati. Walang nakakaalam kung saan galing ang pera. Nalaman na gumagamit pala si Imelda ng mga dummy para bumili ng mga ari-arian. Ito ay para makaiwas sa buwis. Capital gains tax, real property tax, ang mga buwis na hindi niya binayaran ay umaabot sa daan-daang milyon. Bukod pa rito, cash lang ang tinatanggap niyang bayad sa upa at hindi niya ito idineklara. Isang tipikal na tax evader. Napangisi si Sofia. Sabi niya, kailangan daw maging karapat-dapat para maging biyenan ng isang cabinet secretary. Anong karapatan ang sinasabi ng isang tax evader? Natigilan ang kamay ni Sofia sa pagbuklat ng mga dokumento. Isang litrato ang nakakuha ng kanyang pansin. Si Imelda kasama ang isang lalaki sa isang golf course. Nakilala ni Sofia ang lalaki. Isang mataas na opisyal sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Naging makitid ang tingin ni Sofia. Ito pala ang dahilan kung bakit nakakaiwas si Imelda sa mga tax audit. Isang opisyal ng BIR na binayaran niya ang nagpoprotekta sa kanya. Hindi ko makita ang dulo ng kabulukan nila, bulong ni Sofia. Itinabi niya ang litrato. Isang mahalagang ebidensya ito para sa hinaharap. Sumunod si Marco naman. Mas malala pa ang mga kasalanan ni Marco kaysa sa kanyang ina. Nakakagulat na ang isang taong malapit ng maging cabinet secretary ay ganito karumi. Ang unang napansin ay ang pekeng diploma. Nakasulat sa resume ni Marco na mayroon siyang master's degree mula sa isang kilalang universidad sa Amerika. Dahil sa diplomang iyon, mabilis siyang na-promote at sa huli ay naging nominado sa gabinete. Ngunit nang beripikahin ng team ni Chairman Reyes sa Amerika, nalaman nilang hindi kailanman nag-aral si Marco sa universidad na iyon. Isang kumpletong kasinungalingan. Napabuntong hininga si Sofia habang binabasa ang dokumento. Sa 3 taong pagsasama nila, hindi niya ito nalaman. O marahil hindi niya sinubukang alamin dahil naniniwala siyang mahal niya ito. Ngunit ngayon, wala nang natitirang ganoong damdamin. Malamig niyang binuklat ang susunod na dokumento. Isang listahan ng mga suhol na natanggap niya. Si Marco ay tumanggap ng pera mula sa iba't ibang construction companies, kapalit ng mga pabor sa gobyerno. Ang halaga ay mula 10-10 milyon hanggang daan-daang milyon. Lahat ng pera ay idineposito sa isang dummy account na nakapangalan kay Imelda. Magkasabwat ang mag-ina. Ginamit ng ina ang pera mula sa tax evasion para labhan ang perang suhol ng anak at ginamit naman ng anak ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang tax evasion ng ina. Isang perpektong simbios. Ngumiti si Sofia at bumulong, ang galing, parang isang pamilya ng mga kriminal. Biglang tumunog ang burner phone ni Sofia, si Chairman Reyes. Ma'am, may bago kaming nalaman. Sabihin mo. Tungkol po sa kabit ni Marco. Ang pangalan niya ay Isabel Romualdez, 32 years old, anak ng chairman ng isang malaking korporasyon. 2 taon na po sila. Kumunot ang noo ni Sofia. 2 taon, ibig sabihin 1 taon pa lang silang kasal nang magsimula siyang mambabae. Nakumpirma na ba ang tungkol sa penthouse? Opo. Isang 40 milyong piso penthouse sa Rockwell, Makati. Nakapangalan kay Isabel, pero ang pera ay galing sa slush fund ni Imelda. Nakuha na po namin ang mga resibo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Sa 2 taon ng kasal, binilhan niya ng 40 milyong piso na bahay ang kabit niya, gamit ang pera ng ina. Napakabuting anak. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Sofia at lumapit sa bintana. Ang dagat ng nasugbu ay kumikinang sa ilalim ng araw. Payapa ang tanawin, ngunit ang puso ni Sofia ay hindi. 3 taon. Araw-araw siyang gumigising ng alas 5 para magluto, plansahin ang damit ng asawa at tiisin ang ugali ng biyenan.
Nagasgas ang kanyang mga kamay sa paglalaba na sugatan ang kanyang mga tuhod sa paglilinis. Sa lahat ng panahong iyon, ang kanyang asawa ay kasama ng ibang babae. At sa bahay na iyon, kung saan siya inaapi ang kanyang biyenan, ay tumutulong pa sa paghahanap ng bagong asawa para sa anak nito. Napapikit si Sofia. Hindi galit. Lampas na siya sa galit. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malamig na determinasyon. Isang bakal na kalooban na pagbabayarin sila. Biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Sofia at nakita ang isang pamilyar na mukha. Ang dating Justice Secretary na si Ricardo Santos. May dala siyang isang makapal na envelope. Ma'am, ako na po ang nagdala. Tuloy po kayo, Secretary. Umupo sila sa sala. Inilagay ni Santos ang envelope sa mesa. Ang kaso ng panunuhol ni Marco. Nakuha ko na po ang mga internal files mula sa DOJ. Kung isasampa ito, siguradong 10 taon sa kulungan. Kinuha ni Sofia ang mga dokumento. Nakalista ang pinanggalingan halaga at petsa ng mga suhol na natanggap ni Marco. Mga internal investigation files na tanging mga taga-DOJ lang ang makakakita. Salamat po, Secretary. Wala po yun. Kung hindi dahil sa inyo, 8 taon na ang nakalipas, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ramdam sa boses ni Santos ang sinseridad. Tumango si Sofia at ibinaba ang mga dokumento. May isa pa po akong hihilingin. Sabihin niyo lang po. Alam niyo po ba kung kailan ang confirmation hearing? Nag-isip sandali si Santos. Sa susunod na Biyernes po. Bakit po? Dahan-dahang ngumiti si Sofia. Maganda ang araw na yon. Po ano po ang ibig niyong sabihin? Isang araw bago ang hearing ilalabas natin lahat. Ang pekeng diploma panunuhol ang kabit. Lahat. Nanlaki ang mga mata ni Santos. Ngayon niya naintindihan kung gaano katalino ang plano ni Sofia. Kung sasabog ang eskandalo isang araw bago ang hearing, hindi lang mawawala ang posisyon sa gabinete ni Marco, kundi matatanggal din siya sa serbisyo publiko. Ma'am, talagang napakagaling niyo. Hindi sumagot si Sofia. Tumingin lang siya sa labas. Palubog na ang araw. Ang mapulang kulay nito ay kumakalat sa dagat na tila dugo. Tiningnan ni Sofia ang mga dokumento sa mesa, mga ebidensya ng tax evasion dummy accounts, pekeng diploma, panunuhol kabit. Ang lahat ng kasalanan ng kanyang biyenan at asawa ay nasa mga dokumentong iyon. Sapat na ito para ganap silang wasakin. Kinuha ni Sofia mula sa bulsa ang 3 piraso ng 1,000 piso. Dahil sa 1 linggong pagtatago, mas lalo itong nalukot. Tinitigan niya ito. 3,000 piso. Ang bayad sa 3 taon kong pagsisilbi, sabi niya sa isang mababa at malamig na boses. Sabi ko ibabalik ko ito, di ba kailangang tuparin ang pangako? Ibinalik niya ang pera sa bulsa at tumayo. Handa na ang lahat. Oras na para umakyat sa entablado. Tiningnan niya ang mga litrato sa pader. Maghintay kayo. Malapit na ang katapusan. Ang kanyang mga mata na nasisinagan ng papalubog na araw ay nag-aapoy na pula. Ang mga mata ng isang mangangasong papalapit na sa kanyang biktima. 3 araw bago ang confirmation hearing Martes ng gabi. Sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati, isang engranding party ang nagaganap. Isang charity dinner. Ang nag-organisa ay isang eksklusibong social club para sa mga asawa ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Ang host ng party ngayong gabi ay si Imelda de Villa. Ilang buwan niyang pinaghandaan ang gabing ito. Kapag naging cabinet secretary na ang kanyang anak, siya naman ang magiging reyna ng alta sosyedad. Ang party na ito ang simula ng lahat. Isang red carpet ang nakalatag sa entrance. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng mga chandelier, isa-isang dumating ang mga mayayamang babae na nakasuot ng mga designer gown. Mga diamanteng kwintas, esmeraldang hikaw rubing brooch, kumikinang ang mga alahas. Nakaupo si Imelda sa VIP table sa gitna ng ballroom. Mas bongga ang kanyang suot ngayon. Isang itim na evening gown mula sa isang sikat na French designer, isang 3 hiblang perlas na kwintas. Puno ng mamahaling singsing ang kanyang mga daliri at kumikinang ang mga diamanteng hikaw sa kanyang mga tainga. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha.
Ang manugang na pinalayas niya isang linggo na ang nakalipas ay matagal nang nabura sa kanyang isipan. Para sa kanya, bumalik lang sa dapat nitong kalagyan ang isang taong mababa ang pinanggalingan. Sa isipan ni Imelda, isang maningning na hinaharap lamang ang kanyang nakikita. "Wow, Mrs. De Villa, you look stunning tonight," sabi ng isang babae. Ngumiti si Imelda ng may pagkaelegante. "Naku, binobola mo pa ako. Salamat sa pagdating. Kapag naging sekretary na ang anak mo, huwag mo kaming kalimutan ha." "Oo naman, huwag kayong mag-alala." Itinaas ni Imelda ang kanyang baso ng champagne. Abot tenga ang kanyang nangiti. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay siya ang sentro ng mundo. Bigla may narinig na bulungan sa entrance. Sa una, hindi niya ito pinansin. Inisip niyang may dumating lang na isa pang mayaman. Ngunit lumakas ang bulungan at kumalat sa buong ballroom. Sino yan? Grabe ang gown niya. Saan kaya galing yan? Yung kwintas, totoo kayang diamante yan? Lumingon si Imelda. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang babae ang naglalakad sa red carpet. Isang wine red na gown na litaw ang mga balikat at sa leeg niya isang nakakasilaw na diamanteng kwintas. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat at isang bahagyang ngiti ang nasa kanyang mapulang labi. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ngunit ang mukha niya ay pamilyar. Pinaningkita ni Imelda ang kanyang mga mata. At bigla tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Si Sofia, ang manugang na pinalayas niya isang linggo na ang nakalipas kapalit ng 3,000 piso ay narito. At mas mukha pang marangya kaysa sa kanya. Nahulog ang baso ng champagne mula sa kamay ni Imelda. Ting! Nabasag ito sa sahig. Ngunit walang nakapansin dahil sa ingay ng bulungan. Lahat ay nakatingin kay Sofia. Dahan-dahang pumasok si Sofia sa ballroom. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay umaling-aungaw. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Wala na ang imahe ng isang nakayukong manugang na laging naka-apron. Ang narito ngayon ay ang fixer na si Sofia. Biglang may nangyaring nakakagulat. Ilang babae sa isang sulok ang nakakita kay Sofia, mabilis na tumayo, lumapit at yumuko ng malalim. "Naku, Ma'am Sofia, long time no see." "Ma'am, saan po kayo nagpunta?" Nag-alala po kami. Lalong nanlaki ang mga mata ni Imelda. Nakilala niya ang mga babaeng iyon. Ang asawa ng chairman ng pinakamalaking retail group, ang asawa ng isang construction magnate, ang manugang ng may-ari ng isang malaking bangko. Sila ang mga pinakamaimpluwensyang miyembro ng kanilang social club. At yumuyuko sila sa dati niyang manugang. Ano ang nangyayari? Tulala si Imelda habang pinapanood ang eksena. Hindi niya maintindihan. Bakit ganito ang trato sa manugang na minamaliit niya dahil sa kahirapan? Pagkatapos makipag-usap sa mga babae, dahan-dahang lumakad si Sofia papunta kay Imelda. Bawat hakbang niya kumakabog ang puso ni Imelda. Isang hindi maintindihang ngiti ang nasa labi ni Sofia. Isang malamig at matalas na ngiti na tila ng isang mangangasong nakatingin sa kanyang biktima. Huminto si Sofia sa harap ni Imelda. "Kumusta po kayo, inay?" Malambing ang kanyang boses, ngunit hindi maitatago ang lamig nito. Nanginginig ang mga labi ni Imelda. Anong ginagawa mo rito?" Nanginginig ang kanyang boses. Tumingin si Sofia sa paligid. "Charity party po ito, di ba inimbitahan po ako?" "Inimbitahan sinong mag-iimbita sa isang tulad mo?" Pasigaw na sabi ni Imelda. Ngunit wala na ang dati niyang awtoridad. Halata ang kanyang pagkalito. Biglang may nagsalita sa likuran. "Ako ang nag-imbita sa kanya." Lumingon si Imelda at muli nanlaki ang kanyang mga mata. Ang asawa ng retail king na si Mrs. Aurora Reyes, ang pinakamaimpluwensyang tao sa kanilang social club. "Mrs. De Villa, mukhang hindi niyo kilala si Ma'am Sofia." May halong pang-iinis ang boses ni Mrs. Reyes. Ma'am Sofia, ano ang ibig mong sabihin?" Tumawa si Mrs. Reyes. "Hindi niyo po talaga alam. Si Ma'am Sofia ay kilala sa buong mundo ng negosyo. Siya ang nag-manage ng mga sikreto ng mga pinakamakapangyarihang tao sa loob ng 20 taon. Namutla ang mukha ni Imelda. "Ano? Anong sinasabi mo?"
ang tagapamahala ng lahat ng operasyon ng pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, ang tinatawag na fixer. Halos lahat ng narito ay may utang na loob sa kanya. Tumingin si Mrs. Reyes sa paligid. At totoo nga maraming babae ang tumatango at ngumingiti kay Sofia. Hindi makapaniwala si Imelda. Ang manugang na 3 taon niyang inapi ay mas mataas pa pala kaysa kanino man dito. Ang manugang na minamaliit niya dahil sa kahirapan ay isa palang makapangyarihang fixer. Nagsimulang manghina ang mga tuhod ni Imelda. Tumingin si Sofia sa kanya at dahan-dahang nagsalita. Nagulat po ba kayo, inay? Ako rin po nagulat. 3 taon tayong magkasama pero hindi natin kilala ang isa't isa. Bakit? Bakit mo ito itinago? Nanginginig na tanong ni Imelda. Nagkibit balikat si Sofia. Hindi ko po itinago. Hindi ko lang sinabi. Hindi naman po kayo nagtanong. Wala po kayong interes sa nakaraan ko. Ang alam nyo lang po, mahirap ang pamilya ko. Namula ang mukha ni Imelda. Dahil totoo ang sinabi ni Sofia. Wala siyang pakialam kung ano ang ginawa ni Sofia dati. Ang tanging alam niya ay mahirap ito kaya't minamaliit niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Grabe, yan pala ang biyenan ni Ma'am Sofia. Inapin niya ang ganyang klasing manugang. Talagang may mga taong hindi nakikilala ang isang diamante. Lalong lumakas ang bulungan. Namula at namutla ang mukha ni Imelda. Nawala na ang imahe ng isang reyna ng alta sosyedad. Lumapit pa si Sofia. Inay, napakaganda po ng party. Kayo po ang naghanda ng lahat ng ito, di ba? Oo. Bakit? Pati po yung mga alahas para sa auction. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Sa isang sulok nakadisplay ang mga alahas para sa charity auction. Siya mismo ang pumili ng mga iyon. Bakit mo natanong? Dahan-dahang ngumiti si Sofia. Mamaya po may sasabihin ako tungkol diyan. Maghintay lang po kayo. Tumalikod si Sofia at nakipag-usap sa ibang mga bisita. Lahat ay lumalapit sa kanya at yumuyuko sa dati niyang manugang. Tinitingnan ni Imelda ang eksena, nanginginig ang kanyang panga. May mali, isang malaking pagkakamali. Ngunit ano pa ang magagawa niya? Pinilit niyang ngumiti para manatiling kalmado. Ngunit hindi niya alam. Ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Nakatayo si Sofia sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne. Ang gintong likido ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tinitingnan niya ito at bumulong. Ngayon, magsisimula na. Naging malamig ang tingin ni Sofia. Ang magarbong party ngayong gabi ay magiging isang malaking gulo. Nasa kasagsagan na ang party. Tawa at tunog ng mga baso ang maririnig sa buong ballroom. Puri dito, puri doon. Ngunit ramdam ng lahat na nag-iba na ang ihip ng hangin. Mula nang dumating si Sofia, siya na ang naging sentro ng atensyon. Si Imelda ay nasa isang sulok na nilalayuan ng mga taong kanina lang ay pumupuri sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na baso. Biglang kinuha ng MC ang mikropono. At ngayon, ang highlight ng ating gabi, ang charity auction. Sa isang sulok, nakadisplay ang mga nagniningning na alahas. Diamanting kwintas, esmeraldang brooch sa piro na pulseras, lahat ay inihanda ni Imelda. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Imelda. Kumpiyansa siya sa mga alahas na ito. Siya mismo ang pumili ng mga pinakamahahalaga. Kung magiging matagumpay ang auction, mababawi niya kahit kaunti ang kahihiyan. Ang una nating item, isang 3 carat diamond necklace. Ang starting bid ay 5 milyong piso, sigaw ng MC. Nagbulungan ang mga tao. May ilan nang magtataas ng kamay. Bigla isang boses ang pumutol sa lahat. Sandali lang. Isang kalmado ngunit malinaw na boses. Lahat ay napatingin sa nagsalita. Si Sofia. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa display. Ano? Anong ginagawa niya? Kinakabahang sabi ni Imelda. May masama siyang kutob, ngunit hindi pinansin ni Sofia. Kinuha niya ang diamanteng kwintas. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw. Tinitigan niya ito at dahan-dahang umiling. Mayroon lang akong sasabihin sa inyong lahat, sabi niya.
Biglang tumahimik ang buong ballroom. Lahat ay naghihintay. Ang diamanting ito ay peke. Natigilan ang lahat. Ano peke? Anong ibig niyang sabihin? Nagkagulo ang mga tao. Namutla si Imelda. Sinungaling. Anong alam mo? Sigaw niya habang papalapit. Ngunit kalmado lang si Sofia. 20 taon akong nagtrabaho sa mga mayayamang pamilya. Sanay akong tumingin ng mga alahas. Espesyalidad ko ang pagkilala sa tunay at peke. Itinapat niya ang kwintas sa ilaw. Ang tunay na diamante, kapag tinamaan ng ilaw, nagiging kulay bahaghari. Pero ito, puting ilaw lang ang sinasalamin. Ito ay isang cubic zirconia. Mabibili lang ito sa halagang 5,000 piso sa Divisoria. Nagulat ang mga babae. Ano totoo ba yan? Manloloko siya? Namula ang mukha ni Imelda. Nanginginig ang kanyang mga labi. Imbento mo lang yan. Ako mismo ang bumili niyan sa isang kilalang jewelry store. Ngumisi si Sofia. Ganoon ba? Sige, tingnan natin ang iba. Isa-isa niyang kinuha ang mga alahas. Ang esmeraldang brooch, sapiro na pulseras rubing hikaw. Lahat ay sinuri niya sa parehong paraan. Peke, peke rin ito at ito peke rin. Ang malamig na boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Naging kulay abo ang mukha ni Imelda. Inay, lahat ng alahas na ito, kahit pagsama-samahin, hindi aabot ng 50,000 piso. Pero binebenta nyo sa auction sa halagang daan-daang milyon. Nagsimulang magalit ang mga babae. Manloloko. Gusto niya tayong lokohin. Nakakahiya, bakit pa tayo pumunta rito? Napayuko si Imelda sa mga akusasyon. Ang mga taong kanina lang ay pumupuri sa kanya, ngayon ay masama na ang tingin. Hindi totoo yan. Niloko lang din ako ng pinagbilhan ko. Sigaw niya. Ngunit walang naniwala. Tiningnan siya ni Sofia ng malamig. Inay, hindi dapat kayo namumuhay sa kasinungalingan tulad ng mga pekeng alahas na ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumukas ang isang malaking screen sa harap. Sa una, walang pumansin. Inakala nilang isang video lang ng party. Ngunit nang makita nila ang lumabas sa screen, nagimbal ang lahat. Isang lalaki at isang babae sa loob ng isang hotel room. Ang lalaki ay si Marco de Villa, ang nominado sa gabinete, at ang babae hindi si Sofia. Isang bata at magandang babae. Ano yan? Hindi ba si Marco de Villa yan? Nambababae ang isang nominado sa gabinete. Hindi lang iyon ang litrato. Sunod-sunod na lumabas ang iba pa. Nagde-date sa restaurant, nagbabakasyon sa ibang bansa, nagsho-shopping sa mga luxury store, at ang pinakamatindi, magkasamang pumapasok sa isang penthouse. Naging isang malaking gulo ang ballroom. Grabe, sino yung babae? Tapos na siya. Siguradong tapos na siya. Nanigas si Imelda sa kinatatayuan niya. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Kung hindi siya nakakapit sa mesa, siguradong bumagsak na siya. Itinuro ni Sofia ang screen. Ang babaeng yan ay anak ng isang mayaman. 2 taon na silang magkarelasyon ng asawa ko. At ang penthouse na yan ay isang 40 milyong piso unit sa Rockwell, Makati. Tumingin si Sofia kay Imelda. At ang nakakatuwa, ang perang ipinambili dyan ay galing sa slush fund ninyo, inay. Kayo ang bumili ng bahay para sa kabit ng anak nyo. Napaluhod si Imelda. Tapos na, bulong niya. Ang mga babae ay abala na sa pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Siguradong kakalat ito sa internet sa loob lang ng ilang oras. Eskandalo ng isang nominado sa gabinete, isang perpektong materyales para sa media. Tiningnan ni Sofia si Imelda. Inay, sabi niyo noon hindi ako karapat-dapat sa pamilya niyo. Pero sino po kaya sa atin ang totoong hindi karapat-dapat? Hindi makasagot si Imelda. Nanginginig lang ang kanyang mga labi. Tumayo si Sofia. Hanggang dito na lang po muna tayo, inay. Pero tandaan niyo, simula pa lang ito. Tumalikod si Sofia at naglakad palabas. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya na tila si Moises na hinati ang dagat. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya.
Nakita niya ang kanyang biyenan na nanginginig sa sahig. Nasaan na ang babaeng mayabang na naghagis sa kanya ng 3,000 piso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Inay, sabi ko po sa inyo, ibabalik ko ang perang yan. May kasama pang interes. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumabas na siya. Sa loob, isang malaking gulo pa rin ang nagaganap. Sigawan, bulungan, tunog ng mga kamera. Ang magarbong party na pinaghandaan ni Imelda ay naging pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay. Lumabas si Sofia sa lobby ng hotel at huminga ng malalim. Ang malamig na hangin ay pumuno sa kanyang mga baga. Ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay unti-unti nang nawawala. Ngunit hindi pa ito tapos. Bukas lalabas ang mga balita. Sa susunod na araw kikilos na ang mga autoridad. At sa araw ng confirmation hearing, lahat ng sikreto ni Marco ay mabubunyag. Tumingala si Sofia sa langit. Madilim, walang bituin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakikita niya ang papalapit na bukang liwayway. Isa na lang ang natitira. Bulong niya habang naglalakad sa dilim. Ang talim ng kanyang paghihiganti ay nakatutok na ngayon sa kanyang asawa. Kinaumagahan nagimbal ang buong bansa. Ang iskandalo ni Marco de Villa ay kumalat sa internet. Ang mga litrato at video mula sa party ay mabilis na nag-viral. Mula number 1 hanggang 10 sa trending topics, lahat ay tungkol kay Marco. Cabinet Nominees Affair, 20 milyong piso penthouse, Mother's Slush Fund, fake jewelry scam. Sunod-sunod ang breaking news. Naguunahan ang mga TV station sa pagbabalita. Nagkagulo ang mga reporter sa Malacanang at Senado. Nasa sala si Marco nanonood ng TV. Namumutla, nanginginig ang hawak na remote. Kahit anong channel ang ilipat niya, mukha niya ang nakikita. Ang eskandalo ni Cabinet nominee Marco de Villa ay yumanig sa mundo ng politika. Ang oposisyon ay nananawagan na sa kanyang pagbibitiw. Inihagis ni Marco ang remote. Lintik, paano nangyari ito? Ngunit simula pa lang iyon. 10:00 ng umaga, kumilos na ang NBI. Sabay na ni-raid ang opisina at bahay ni Marco. Mr. De Villa, inaaresto ka namin sa kasong bribery at abuse of authority. Isang NBI agent ang nagsalita. Hindi makapaniwala si Marco. Ano bribery? Anong pinagsasabi niyo? Dinala siya palabas. Sa labas naghihintay ang mga kamera. Sir, totoo po ba ang mga akusasyon? Magbibitiw na po ba kayo? Yumuko lang si Marco habang isinasakay sa sasakyan ng NBI. Mula sa isang taong malapit ng maging cabinet secretary ngayon ay isang kriminal na nakaposas. Kasabay nito sa Makati, ni-raid naman ng BIR ang mga gusali ni Imelda. Mrs. De Villa, iimbestigahan po namin kayo sa kasong tax evasion. Gulat na gulat si Imelda. Pagkatapos ng kahihiyan sa party ngayon naman ay tax audit. Sa isang iglap gumuho ang kanyang mundo. Kinahapunan nilagyan na ng notice of levy ang kanyang 3 gusali. Nagkagulo ang mga tenant. Napaupo si Imelda sa kalsada at umiyak. Tingnan mo, yung babae siya yung manloloko sa party. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Gabi, tumawag ang connection niya sa BIR. Mrs. De Villa, hindi na kita matutulungan. Ano, paano nangyari yon? Huwag ka nang tatawag sa akin. Click, ibinaba ang telepono. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang koneksyon, mga abogado, mga politiko. Ngunit lahat sila ay tumalikod. Pasensya na, Mrs. De Villa. Mahirap ang sitwasyon. Huwag na tayong mag-usap. Inihagis ni Imelda ang kanyang cellphone. Mga traidor, sigaw niya. Ngunit wala nang nakikinig. Nang mawala ang kapangyarihan, nawala rin ang mga taong nakikinabang dito. Ganoon din ang nangyari kay Marco sa NBI. Hindi niya makontakt ang kanyang high-profile na abogado. Nang sa wakas ay nakausap niya ito, sinabi lang, "Pasensya na, Mr. De Villa, hindi namin kayang hawakan ang kasong ito." Ano, ang laki ng binabayad ko sa inyo. Maghanap na lang po kayo ng ibang abogado. Napaupo si Marco. Ilang araw lang ang nakalipas, nasa tuktok siya. Ngayon, wala na ang lahat. Naalala niya si Sofia.
Ang malamig na tingin nito noong pinalayas nila. Sofia, ikaw ang may gawa nito, sabi niya sa sarili. Ngunit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, ibinalita sa TV ang pagbibitiw ni Marco. Ipinakita ang kanyang muka na kayuko at nakaposas. Sa lumang bahay sa Nasugbu, pinapanood ito ni Sofia umiinom ng tsaa. Unang yugto kumpleto. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Sinagot niya. Sofia, tulungan mo ako. Patawarin mo na ako. Patawarin, tanong ni Sofia. Oo, papatawarin kita. Tulungan mo lang ako. Ngumiti si Sofia. Nagkakamali ka. Ikaw ang dapat humingi ng tawad at ang asawa kong si Marco de Villa namatay na 1 linggo na ang nakalilipas. Huwag ka nang tatawag. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas. Oras na para ibalik ang 3,000 piso. 1 linggo pa ang lumipas. Si Marco ay nakalaya pansamantala habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Ang mga kaso ng panunuhol pag-abuso sa kapangyarihan at pekeng diploma ay maaaring magresulta sa 10 taon o higit pa sa bilangguan. Ang kanyang pagbagsak ay naging pambansang usapan. Ang sitwasyon ni Imelda ay hindi naiiba. Ang kanyang 3 gusali sa Makati ay kinumpiska at ang kanyang utang sa buwis ay umabot sa daan-daang milyon. Lahat ng kanyang mga nakatagong yaman ay natuklasan at wala nang natira sa kanya. Mula sa pagiging biglaang milyonaryo siya ngayon ay isang pulubi. Nang hapong iyon, umuulan sa Nasugbu. Nakaupo si Sofia sa tabi ng bintana nakatingin sa labas. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na, ngunit mayroon pa ring puwang sa kanyang puso. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Binuksan niya ito at nakita ang 2 tao sa ilalim ng ulan. Si Imelda at si Marco. Ang kanilang dating marangyang anyo ay wala na. Basang-basa ang buhok ni Imelda at ang kanyang muka ay puno ng kulubot at maitim na bilog sa ilalim ng mata. Ang kanyang damit ay luma at marumi. Si Marco naman ay mukhang mas masahol pa. Payat na namumugto ang mga mata. Wala na ang dating kumpiyansa ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nakasandal si Sofia sa hamba ng pinto nakatingin sa kanila. Anong kailangan nyo? Mahinahon niyang tanong. Unang nagsalita si Imelda. Sofia, sa loob ng 3 taon, hindi niya kailanman tinawag si Sofia sa pangalan. Laging hoy o ikaw. Ngayon, sa unang pagkakataon, binanggit niya ang kanyang pangalan. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Nanginginig ang boses ni Imelda at dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Yumuko siya ng todo. Lumuhod din si Marco. Sofia, gagawin ko ang lahat. Iligtas mo lang ako. 10 taon akong makukulong. Umiiyak siya. Ang lalaking minsang nagtrato sa kanya bilang katulong at ng babae ay ngayon umiiyak at nakaluhod sa ilalim ng ulan. Tiningnan sila ni Sofia. Naalala niya ang nakalipas na 3 taon. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pagsisikap, at ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ang mga salitang amoy mahirap, hindi ka karapat-dapat. At ang 3,000 pisong isinampal sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang 3 piraso ng 1,000 piso. Luma at lukot na ito. Ipinakita niya ito sa kanila. Naaalala niyo po ba ito, Inay, 2 linggo na ang nakalipas, inihagis niyo ito sa mukha ko. Ang bayad daw sa 3 taon kong pagsisilbi, namutla si Imelda. At naaalala niyo po ba ang sinabi ko na ibabalik ko ito? May kasama pang interes. Yumuko si Sofia para magpantay ang kanilang mga mata. Ang interes. Ang 3 gusali ninyo, iyon ang interes. Sapat na, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Ipinakita ni Sofia ang pera. At ito, ang prinsipal. Binitiwan niya ang pera. Lumipad ito at dumapo sa basang mukha at damit ni Imelda. Hindi makagalaw si Imelda. Tumingin si Sofia kay Marco. At ikaw, wala akong ibabalik sa'yo. Dahil wala kang ibinigay sa akin? Sa akin sa loob ng 3 taon, maliban sa sakit at pagkakanulo. Kaya iyon din ang ibabalik ko sa'yo.
Mula ngayon, wala na akong pakialam kung anong mangyari sa'yo sa kulungan, tulad ng ginawa mo sa akin. Yumuko si Marco. Walang masabi. Tiningnan sila ni Sofia sa huling pagkakataon. Ang 2 taong minsan ay nagpalayas sa kanya ay ngayon nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Ngunit wala siyang naramdaman. Walang awa, walang galit, walang lungkot. Tanging isang malamig na kawalan ng pakialam at marahil iyon ang pinakamatinding paghihiganti. Gamitin niyo ang perang yan para maligo, sabi ni Sofia. Hugasan niyo ang marumi niyong pagkatao. Hindi ang pagkain ko ang mabaho kundi ang bulok niyong mga kaluluwa. Pagkatapos noon, tumalikod siya at isinara ang pinto. Blag! Ang mabigat na tunog ay sumabay sa patak ng ulan. Sa labas naiwan ang 2 taong nakaluhod. At ang pinto ay hindi na muling bumukas. Bumalik si Sofia sa bintana at ininom ang lumamig na tsaa. Ang pait nito ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Habang pinapanood niya ang malakas na ulan, naramdaman niyang nahuhugasan ang lahat ng sakit at galit na kanyang pinasan. Tapos na. Ngayon, bulong niya sa sarili, mabubuhay na ako para sa sarili ko. 1 buwan ang lumipas. Ang malamig na hangin ay napalitan na ng mainit na simoy ng tagsibol sa nasugbu. Ang lumang bahay ni Sofia ay nagbago na. Bago na ang pintura, naayos na ang pinto at may mga bulaklak na sa hardin. Isang umaga habang nagdidilig siya, dumating si Chairman Reyes. Ma'am, kamusta na po kayo? Mabuti naman, Chairman. Namumuhay ng tahimik, sagot ni Sofia. Pero hindi lang ako magpapahinga. May bago akong sisimulan. Ano po iyon? Tanong ng Chairman. 20 taon kong tinulungan ang mga makapangyarihan, sabi ni Sofia. Ngayon, gusto kong tulungan ang mga ordinaryong tao. Ang mga taong inaapi at walang kalaban-laban tulad ko noon. Napakabuti niyo po, ma'am, sabi ni Chairman Reyes. Kung kailangan niyo po ng tulong, sabihin niyo lang. Salamat, Chairman. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong gawin ito ng mag-isa. Nang gabing iyon, binuksan ni Sofia ang kanyang itim na notebook. Ang talaan ng mga sikreto ng mga pinakamakapangyarihan sa bansa. Binuklat niya ito, inalala ang nakaraan. Pagkatapos, dinala niya ito sa labas at sinunog. Habang nagiging abo ang 20 taon ng mga sikreto, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Simula ngayon, hindi na siya ang fixer sa anino. 1 linggo pagkatapos, isang maliit na sign ang isinabit sa labas ng kanyang bahay, Sophia's Consulting. Ang una niyang kliyente ay isang matandang babae na iniwan ng anak sa isang nursing home. Tinulungan siya ni Sofia. Ang sumunod ay isang mag-asawang naloko ng malaking halaga. Tinulungan din sila ni Sofia. Kumalat ang balita tungkol sa isang babae sa nasugbu na tumutulong sa mga naapi. Hindi siya naniningil ng pera, tanging pagkain o mga pangangailangan lang. Isang gabi, nakaupo si Sofia sa dalampasigan pinapanood ang paglubog ng araw. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit wala siyang pinagsisihan. Dahil sa lahat ng iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya asawa ng kung sino o manugang ng kung sino. Siya na si Sofia. Ang babaeng tumutulong sa mga nangangailangan at iyon para sa kanya ang tunay na kaligayahan. Habang naglalakad siya pauwi, isang matandang babae ang naghihintay sa kanya, may dalang isang maliit na paso ng bulaklak. Salamat, Ma'am Sofia. Ngumiti si Sofia. Ito ang kaligayahan. Bulong niya habang tinitingnan ang mga bituin. Ang mabuhay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Bilang si Sofia, iyon ang pinakamabangong buhay. At ang kanyang bagong kwento ay nagsisimula pa lamang.